na ang tao na to na kung saan ay tila baga na buhay po na walang silbi. Amen? Walang pakinabang, walang ginagawang mabuti. At isang tao na kung saan ay parang itinuring ng patay ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang mga pamilya, nung siya'y po'y hayaan na kung saan ay malayo sa kanila at manirahan na lang sa libingan ang tao pong ito. Na kapag po ang masamang espiritu ang naghahari po sa buhay po ng tao, yung pag-ibig mayroon sa puso ng tao ay inaalis ng masamang espiritu. Amen? Kaya nagagawa po natin, hindi natin magawang pahalagahan yung mga taong na kung saan ay nangangailangan ng pagpapahalaga po natin. Amen? At higit sa lahat, minsan maging sa ating sarili ay hindi na po natin nagagawa kung anong mabuti po. Amen? Sa buhay po natin. At ito po yung kalalagayan po ng tao po na ito na pinagaling ng Panginoong Jesucristo doon po sa maraming demonyo na nananahan po sa Kanya. Sa taong pinananahanan ng masamang espiritu o ng demonyo, mga kapatid, ay hindi mahalaga ang Diyos. Ang mahalaga sa tao po ay mas mahalaga ang kayamanan kaysa Diyos. Amen? Para sa tao na pinananahanan ng masamang espiritu ay ang kayamanan ang mahalaga kaysa kanyang kapwa. Subalit tatanawin po natin ngayon sa gospel po na ito, ano ang ginawa ni Jesus sa tao pong iyon na inaalihan ng masamang espiritu? Ang sabi po dyan ay pinalaya. Amen? Pinalaya po yung tao na ito na alam natin kapag ang tao po ay inaalihan ng masamang espiritu, ang taong iyan ay wala sa kanyang katinuan. Wala sa katinuan, nagagawa ng tao ang mga bagay na kung saan ayaw niya manggawin, pero nagagawa niya. Amen? At alam po natin, maging si San Pablo po, sinasabi yan ni San Pablo sa kanyang sarili, na ang sabi ni San Pablo, alam niya kung ano yung mabuti na dapat niyang gawin. Amen? Subalit yung mabuting na dapat niyang gawin, hindi niya nagagawa, bagkus yung masamang ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa ni San Pablo. Ang sabi ni San Pablo po, dahil po sa kasalanan na siyang nananahan sa kanya, na alam natin yung kasalanan ang siyang daan para ang paghahari ng masamang espiritu ay ang siyang mamalagi po sa atin upang tayo alipinin ito sa paggawa ng masama. Amen. Kaya dito ang tao na to ay pinalaya ni Jesus doon sa masamang espiritu o ibinalik ng ating Panginoong Jesucristo ang tao pong ito sa kanyang katinuan. Amen? Sa kanyang katinuan. Pangalawa po, binihisan. Ang tao na to ay may damit na nung makita po nila na dati po yung taong ito ay hindi nagsusuot ng damit at sa libingan lang po siya nakatira. Alam po natin na kapag si Satanas po ang kumilo sa buhay natin, huhubaran at huhubaran niya tayo. Amen? Huhubaran at huhubaran po tayo ni Satanas, mapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit dyan po natin makikita ngayon sa buhay po ng tao po nito na kung saan ay, nung sandali na yan, ay may damit na po siya, nakabihis na po siya, at yan ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, buhat minsan sa pagkakasadlak po natin, minsan sa isang kalalagayan na kung saan ay nasasadlak tayo sa kahihiyan. Amen. Inaalisan tayo ng karangalan ng demonyo pong ito, pero buhat doon hinahango tayo ng ating Jesucristo, binibihisan at ibinabalik ang karangalang taglay ng tao, buhat ng likhain ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi nga dyan ng ating Panginoong Jesus, kung sa Kanya lang tayo lalapit, tayo ay magiging busilak sa kaputian. At ang sabi sulat ni San Pablo sa Efeso chapter 2 verse 10, tayong lahat ay muling nilikha ng Diyos, nilalang sa pamamagitan ng ating Jesucristo. Ibig sabihin, binihisan ulit ng Panginoong Jesus at yung dating kalalagayan ng tao nung likhain po ng Diyos ay muling ipinasuot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At diyan po natin makikita na ang tao na to'y bumalik na sa kanyang katinuan. Ang sabi po, nakita nila ang tao na ito na nakaupo na sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo, nakaupo na sa paanan ng Panginoong Jesucristo,
Nung si Maria po, nung sa ampay ng Jesus ay dumalaw sa bahay ni Maria, ni Marta at ni Lazaro, nung dumalaw doon ang ating Panginoong Kristo, anong ginawa ni Maria? Umupo sa paanan ng Panginoong Jesus at nakinig sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dyan po isa makita natin, matatanaw natin, na kapag ang tao'y nasa katinuan na, bumabalik na sa kanyang katinuan, ang taong iyan ay natututo ng pakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, sister. Sister, Matino ka na. mag-inino ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi dati hindi naman talaga itong ating po na kung saan ay kinauuhawan. Amen. Na mapakinggan, marami tayong gustong mapakinggan po dito sa mundo pong ito. Pero ngayon, mas mahalaga sa atin ang mapakinggan na ay ang salita po ng Diyos. Sa atin pong ebanghelyo, dito po ay tatanawin natin ano ang nadarama ng mga tao nung makita nila na ang taong ito na dati inaalihan ng masamang espiritu ay nakaupo na sa paanan ng Panginoong Hesus, nakabihis na siya, malinis na, nakadamit na yung tao pong ito. Nung makita nila iyon, ano yung kanilang nadarama? Halimbawa, kung tayo po ang nakakita sa taong iyon nung sandali na yan na dati ganito siya, walang damit, nakatira po doon sa libingan, kinakatakutan ng maraming tao. Yung sandali na yan, tapos isang araw makikita mo yung tao na yan, andyan na sa loob ng simbahan, nakabihis na, nakikinig na ng salita po ng Diyos. Amen? Kapag tayong nakakita sa Kanya, ano kaya mararamdaman natin? Ano? Siguro mga kapatid, matutuwa ka. Amen? Mamamangha ka siguro. Amen? Mamamangha ka na kung saan ay baka mahirap isipin kung paano nangyari iyon sa Kanya. Amen? Subalit mga kapatid, hindi po yun ang naramdaman ng mga tao na nakakita sa taong iyon na kung saan nakaupo na siya sa paanan ng Panginoong Kristo, matino na, nakabihis na. Hindi po yung pagkamangha nung sandali po na yan, hindi po yung tuwa ang kanilang naranasan. Siguro kung tayo nakakita nun, maari yun ang naranasan mo, matuwa ka. At sa tuwa mo siguro mga kapatid, maari nung sandali na yan, mapapasigaw ka ng hallelujah. Amen? Mapapapraise the Lord ka talaga sigurado. Amen? Di po ba? Dahil sa isang magandang tanawin, isang magandang pangyayari. Amen? Na makikita po natin gawa ng ating Panginoong Kristo sa buhay ng isang tao. Subalit sila nung sandali na yan, iba ang kanilang naramdaman. Ang kanilang naramdaman ay takot. Amen? Ang kanilang naramdaman, takot mga kapatid. Bakit kaya takot? Alam natin, ang takot ay umiiral lang o nagahari ang takot sa buhay ng tao kapag masama ang nangyayari. Amen? Kapag hindi maganda ang nangyayari. Pero nung oras na yan, kung tatanawin natin, talagang may maganda talagang nangyayari. Amen? Na dapat ikatuwa ng tao, na dapat na kung saan magiging dahilan para ang tao po ay magpasalamat sa Diyos, ang tao po ay matutong magpuri at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Subalit ang kanilang naramdaman nung sandali na yan ay takot. Minsan may mga mabubuting nangyayari sa buhay po, amen, sa paligid po natin, amen. Minsan may magaganda, mabubuting nangyayari, pero minsan yung mga mabubuti at magagandang nangyayari, minsan hindi natin ikinakatuwa. Amen. Minsan yung magaganda, mabubuting nangyayari, minsan hindi nagiging katanggap-tanggap sa atin. Bakit kaya? Amen? Kasi dito, kung katanggap-tanggap sa kanila, yung mga nangyari dito sa tao pong ito, malamang hindi takot ang iiral sa puso po nila. Amen? Minsan hindi nagiging katanggap-tanggap sa atin mga kapatid kasi minsan
ay masasabi ko, minsan may mabubuting nangyayari, may magagandang nangyayari, pero minsan dahil dyan may nawawala naman sa atin. Amen. May nawawala sa atin na minsan mas mahalaga sa atin yung nawawala kaysa magandang nangyayari. Amen. Kaysa mabuti minsan na nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, o nangyayari sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Diba? Kagaya sabi kanina ni Father doon sa retreat natin, di po ba? Yung isang tagumpay sa retreat natin, minsan ay may pangyayaring na hindi maganda sa buhay ng tao. Pero yung pangyayaring hindi maganda sa buhay ng tao, nagiging daan naman para makilala si Kristo. Di ba tagumpay po yun? Amen. Sabi ni Father, yun ang tunay na tagumpay. Pero minsan kapatid, hindi natin nakikita yun ang tagumpay. Mas nakita natin yung nawawala. Amen. Na dito po sa punto po nito, ito po nung sandali na yan, ang kanilang nararanasan mga kapatid, yung pagkatakot pong iyon. Amen? Noong unang tagpo ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga demonyo, nung unang tagpo, nung sandali na yan, ng Panginoong Hesus at ng mga demonyo, mga kapatid, ay ang mga demonyo ay sumamba sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng taong inaalihan. Amen? Nagpatira pa ang mga demonyo at sumigaw sa ating Panginoong Hesukristo, Jesus, ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Nagpatira pa tanda ng kanilang pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, alam po natin na yung tao po na ito, lumaya po ang tao pong iyon. Pinalaya ng Jesucristo. Paano siya lumaya? Dahil yung mga masamang espiritu ay pinalayas. Amen. Ng Panginoong Hesus. Pagkatapos, yung masamang espiritu ay pumunta doon sa mga baboy. Yung mga baboy tumakbo, nahulog sa lawa at nalunod. Di ba? Ang tanong, saan napunta ang mga demonyo nung namatay ang mga baboy? Kasama ba sila sa namatay? Saan kaya? Ayan. Tanawin natin ngayon kung saan sila napunta. Amen? Dito po, nung magtagpo ang Panginoong Hesus at yung mga masamang espiritu, sa unang tagpo nila, doon sa buhay po ng taong inaalihan ng mga ito ay sumamba sila sa ating Panginoong Hesukristo. Nakiusap sila sa ating Panginoong Hesus na huwag silang pahirapan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa tagpo na ito, sa pangalawang tagpo, makikita po natin ang pangalawang tagpo ng Panginoong Hesus at ng mga demonyo. Sa ating ebanghelyo, may mga patutuo dito. Amen? May mga patutuo dito. Patutuo ng mga nag-aalaga ng baboy at ang patutuo ng taong pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ano ang patutuo ng mga taong ito na kung saan ang mga taong nag-aalaga ng baboy nung sandali na yan, mga kapatid, ano ang patutuo nila tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Anong patutuo ng mga taong ito? Ito po yung kanilang patutuo. Ang patutuo nila kung paano pinagaling ng Panginoong Hesus ang taong iyon. Amen? Nagpapatutuo sila kung paano pinagaling ng Panginoong Hesukristo ang taong iyon. At ito yung kanilang, ang sabi po, isinalaysay nila ang lahat na pangyayari. Ang lahat na pangyayari. Ang isa po dyan, kaya gumaling ang taong iyon kasi yung mga demonyo inutusan ni Jesus na umalis sa taong iyon. Amen. Inutusan niyang umalis at sumusunod naman sa kanya ang mga demonyo. Kapag ipinapahayag na ang demonyo'y nauutusan at sumusunod sa Panginoong Hesus, dito po makikita natin ipinapahayag nila kung anong kapangyarihan mayroon ang ating Panginoong Hesukristo. Amen?
Kung ano ang kapangyarihan meron ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung yung patutuo mo nung sandali na yan ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo, ay para sa kabutihang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, maari salita mong sandali na yan, papatunayan mo rin sa kanila, siya na nga ang anak ng Diyos. Amen? Amen. Siya nga ang ating tagapagligtas, siya po ang Misayas na ipinangako na darating. Yun ang kadalasan na patutuo. Alam po natin yan, nung tanungin si Pedro kung sino siya, kung sino ang Panginoong Hesus para sa kanila, ang sabi niya, kayo ang Kristo. Kayo ang anak ng Diyos, kayo ang Misayas. Amen. Patutuo po yon. Pero dito po, ito po yung kanilang patutuo na kung saan lumalayas ang masamang espiritu kapag inuutusan niya at sumusunod sa kanya. Pangalawa po, ang isa po ditong pangyayari, ang mga demonyo'y nakiusap sa Panginoong Hesukristo, nakiusap na sila'y papuntahin, palipatin sa mga baboy. Amen. Sa tingin ko kasama ito sa salaysay. Nung mga nag-aalaga ng baboy, isinasalaysay niya kung ano nangyari. Ako naniniwala na kung saan kasama ito sa sinasalaysay nila na nung makiusap ang mga demonyo sa kanya na sila po'y payagan lumipat sa mga baboy, ay pinayagan ng Panginoong Hesus ang kanilang kahilingan. Amen. Pinayagan ng Panginoong Hesukristo ang kanilang kahilingan. Nung nakiusap ang mga demonyo, na palipatin sa mga baboy, pinayagan sila ni Jesus. Pangalawang patutuo ay kung ano ang nangyari sa mga baboy. Ano ang nangyari sa mga baboy? Tumakbo, nahulog sa lawa, at nalunod, namatay lahat ang mga baboy. Yung patutuo bang ito mabuti? Yung pangyayari bang iyon sa mga baboy maganda? Ano? Kung papakinggan natin dito sa ebanghelyo na ating pinakinggan mga kapatid, matapos po maisalaysay ng mga tagapag-alaga ng baboy, yung lahat na nangyari, ang mga tao sa lugar na yon ay kinausap ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, ang mga Gergeseno nakiusap kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Amen. Bakit? Dahil sila'y takot na takot. Amen. Nakiusap na si Jesus ay paalisin. Ito yung pangalawang tagpo. Yung unang tagpo, sinamba ng mga demonyo ang Panginoong Hesukristo sa katauhan ng taong inaalihan nila. Amen. Ngayon, yung demonyo ngayon dito, sa muling tagpo nila ng Panginoong Hesus, magmula nung ang mga demonyo umalis sa baboy, saan lumipat? Dito sa mga tao na kung saan sinisiraan ang ating Panginoong Hesukristo. Narinig niyo po? Una sinasamba, pangalawang atake ng demonyo ay paninira na sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit paninira? Ano ang sabi po ng mga tao na yan? Kapag mamalagi si Jesus dito, mauubos baboy natin. Amen. Kaya pinaaalis nila ang Panginoong Hesukristo nung sandali na yan kasi si Kristo ang dahilan ng pagkalugi nila. Amen. Siguro kapag tinatanaw ng mga taong nakikinig nung sandali na yan sa patutuo ng mga taong ito, sa mga salaysay ng tao na to sa lahat ng pangyayari, anong ibinunga po doon sa kanilang patutuo? Takot. Amen? Takot. Bakit takot mga kapatid? Kaya dahil sa takot na yan, ang Panginoong Hesukristo ay pinakiusapan nilang umalis sa kanilang lugar. Bakit?
Si Jesus ang nagiging dahilan ng pagkalugi nila. Amen. Pagmamalagi yan dito, lahat ng demonyo, sabi, papayagan niya manahan sa mga baboy natin. Mauubos baboy natin dito. Amen. Nakikita niyo po? Dati po, yung tao na inaalihan ay hubad. Di po ba? Sa libingan nakatira. Siguro sabi ng mga tao doon, kapag si Kristo'y manatili dito, maraming mawawala sa atin. Amen? Maraming mawawala sa atin. Pero kapag ang demonyo ang maghahari dito, kikita tayo. Diba? Kapag ang demonyo maghahari sa mga tao dito, sabi niya, siguro sabi nila, kapag si Kristo maghahari sa mga tao dito, wala nang pupunta sa club natin at maghuhubad. Wala nang iinom ng alak. Wala nang maninigarilyo. Malulugi kasino natin, wala nang magsusugal. Amen? Kaya nung sandali na yan, mga kapatid, diyan po natin makikita na dahil po dito sa patutuon ng mga tao pong ito, nung sandali na yan, na tila baga nagbubukas ng pananaw ng mga tao doon sa kanilang lugar, na kapag si Kristo ay manatili sa lugar nila, maraming mawawala. Amen. Maraming pakinabang para sa kanila ang mawawala. Kaya para sa kanila nung sandali na yan, mga kapatid, hindi sila takot na ang demonyo ang maghari sa lugar nila. Amen. Basta kikita lang sila. Andiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Minsan nangyayari din ba yan sa atin? Amen? Nangyayari, di po ba? Na minsan, hindi bali na lang, wala si Kristo sa buhay natin, basta kumikita tayo. Ganon din po ito. Para sa lugar na yon, hindi bali ang demonyo ang umiral doon, ang maghari sa mga taong doon, basta malaga sa kanila, walang nawawala sa kanila na pakinabang para sa kanila. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yun yung patutuo ng mga taong iyon na kung saan nagbigay ng takot doon sa mga tao sa lugar na iyan at nagiging dahilan para na si Kristo nung sandali na yan ay paalisin sa lugar po nila. Amen? Payag ba kayong iwan tayo ng Panginoong Jesus? Sino payag na iwan siya? Huwag tayong papayag. Amen? Kinakailangan manatiling kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ngayon po, umalis ang Panginoong Jesus, sumakay na siya ng bangka, umalis sa lugar na yan. Nung papaalis na ang ating Panginoong Hesukristo, nakiusap naman yung taong pinagaling, pinalaya sa masamang espiritu na sumama sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi sa pinayagan ng ating Panginoon. Hindi sa pinayagan ng Panginoong Jesus sa sumama, bagkus ang sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, umuwi ka na sa inyo. Umuwi ka na sa inyo. Ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Bakit hindi sa pinayagan ng Panginoong Jesus? Dahil nung sandali na yan, ang ating Panginoong Jesucristo, kahit wala siya sa lugar na yon,
na kung saan pinili ng mga tao sa lugar na yan na siya'y paalisin at hayaan na ang demonyo ang umiral, ang mamayani, ang pagkilos ng demonyo sa lugar na yon. Pero ang Panginoong Hesus ay hindi po umalis sa lugar po na iyon. Amen. Hindi sa umalis sa lugar na yun dahil hindi payag ang Panginoong Jesucristo na ang mga tao po doon ay alipinin pagharian ng masamang espiritu. Paano si Kristo na natili sa lugar na iyon? Yan, sabi po dito, sumakay na siya ng bangka at nais sumama ng tao po na ito, pero pinaiwan siya ng Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Hesus nananatili sa lugar na iyon sa pamamagitan ng taong pinaghaharian niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Naruroon pa rin ang presensya ng ating Panginoong Kristo sa lugar na iyon sa pamamagitan ng taong pinaghaharian ng ating Panginoong Kristo. At para yung paghahari ng Panginoong Hesus sa lugar po na iyon, mga kapatid, ay mamalagi ang paghahari ng Diyos sa lugar na yun para makamtan ng mga tao sa lugar na yan at hindi yung demonyo na itong patuloy magkaroon ng puwang sa puso ng mga tao. Ang Panginoong Hesus, ginamit niya yung tao na yon para yung mabuting balita ay may pahayag sa lugar na iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinabi po ng ni San Pablo, nang sabi ni San Pablo, hindi ko ikinakahiya ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Amen? Na kung saan yung mga tao sa lugar na yan ay patuloy maililigtas ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng taong itong nagpapagamit sa ating Panginoong Kristo upang ihayag ang kadakilaan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hinayaan na lang ba ng Panginoong Hesus ang mga tao doon na kung saan ipaubaya na lang sa mga demonyo buhay nila? Hindi pinahayaan ng ating Panginoong Kristo. Amen? Bagkus nung sandali na yan, naglagay din siya ng kanyang tao. Amen. Ng tao na kung saan sinasamahan ng ating Panginoong Jesucristo para yung paghahari ng Panginoong Hesus madala pa rin sa mga taong doon sa lugar na yan na ang pagkilos ng demonyo sa lugar na yan ay hindi makapanghimasok sa buhay ng bawat tao. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa pintuan ng puso ng tao. Kundi rin gininuman ang kanyang tinig at ang pinto'y pagbubuksan siya'y papasok sa tahanang iyan. Nung sandali na yan, sa lugar na yan ay patuloy na naririnig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo dahil mayroong taong ginagamit ang ating Panginoong Hesus. Yung pagkatok ni Jesucristo sa pintuan ng puso ng bawat tao nung sandali na yan, nakakarating sa puso ng bawat tao dahil mayroong ginagamit ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Tulad po mga kapatid ng sinabi po ni San Pablo sa Aklat ng Korinto, Pangalawang Korinto, Kabanata 5, talata po'y 20, ang sabi po dyan ni San Pablo, ako'y sugo ni Kristo at sa pamamagitan ko si Kristo'y namamanhik sa puso ninyo. Amen. Kaya nung sandali po na yan, si Kristo'y naruroon pa rin sa lugar na yan. Ang pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo ay naruroon pa rin sa lugar na yan sa pamamagitan ng tao pong ito na kung saan tinanggap ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na alam natin sinabi ng Panginoong Hesus kung saan man mayroong isa na kung saan tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nanalig sa ating Panginoong Jesucristo, ang buong sambahayan ng taong iyan, ililigtas ng Diyos. Hindi pababayaan. Kaya habang may tao sa lugar na yan na nananalig sa ating Panginoong Kristo, patuloy kikilos ang Panginoong Hesus. Ang pagliligtas ng Panginoong Kristo sa mamamayan sa lugar na yan ay nananatili na nagpapatuloy ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Alam po natin, ang bayan ng Nineve, ang buong bayan ng Nineve po ay naligtas dahil lang sa mayroong isang taong ginamit ang Diyos. Amen? Dahil kay Jonas na kung saan ginamit ng Diyos upang ipahayag sa lugar na yan ang salita po ng ating Panginoong Jesucristo.
Habang sa bawat lugar may taong ginagamit ang Diyos para ipahayag ang salita po ng Diyos, sa lugar na yan ay mananatili ang paghahari ng Diyos. Sa lugar na yan ay patuloy ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, napakayaman ng buhay ng bawat isa sa atin na kung saan kumikilala sa salita po ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos na makapagliligtas sa lahat ng tao, taglay-taglay mo. Amen. Taglay-taglay mo. At habang taglay natin iyan at naipapahayag po natin iyan, napipigilan natin ang pagkilos ng demonyo sa lugar na kung saan ipinapahayag natin ang salita ng Diyos. Amen. Nais ng Diyos saan mang lugar, may lingkod siya. Amen? Minsan, alam natin hindi ganun kadali na tayo po ay tawagin ng Diyos. Minsan ikaw mismo nagtatanong ka sa sarili mo, bakit ako, Lord? Di po ba? Bakit ako? Minsan nasasabi po natin 'yan. Minsan sa ating pamilya, masasabi mo, mas karapat dapat itong kapatid ko na ito na tawagin mo, Lord, ba't ako? Amen? Di po ba? Pero mga kapatid, ang pinakamainam po na dapat isipin natin, may tinawag siya sa inyo. Amen. May tinawag siya sa inyo. May nakakilala sa ating Jesucristo, may natutong lumapit sa Panginoong Hesus, may natutong kumilala, tumanggap sa salita ng ating Jesucristo. Bakit po mga kapatid, niloob yan ng Diyos sapagkat nais ng Diyos, hindi pamilya kayong mapupunta sa impyerno, kundi pamilya kayong makapasok sa langit. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang plano po ng Diyos. Bakit yan niloob ng Diyos? Kasi nais ng Diyos saan man dako, may lingkod siya. Amen. Amen. Nais ng Diyos sa inyong pamilya, may lingkod siya magdadala ng kanyang salita upang ang paghahari ng Diyos manatili sa inyong pamilya. Ang pagliligtas ng Diyos makamta ng inyong pamilya. Nais ng Diyos kapag ikaw ay sa gitna ng iyong mga barkada at kaibigan, mayroon siyang lingkod na maghahayag doon ng salita po ng Diyos para kamta ng mga kabarkada at kaibigan mo ang kaligtasan na kaloob ni Kristo. Amen. Nais ng Diyos sa trabaho mo, mayroon maghahayag ng salita po ng Diyos para makamta nila ang kaligtasan na nais ng Diyos ipagkaloob sa atin lahat. Amen. Pasalamat ka, ikaw ang napili ng Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Jesucristo. Amen. Kaysa ikaw pa ang hinahanap. Di po ba? Pasalamat po tayo. At ito po yung kagandahan po dito, hindi po hinayaan ng Panginoong Jesucristo na ang lugar na yan ay mapahamak, bagkus nung sandali na yan para hindi mapahamak ang mga mamayan sa lugar na yan, may lingkod siyang iniwan. Na maghahayag ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, Sister, lingkod ka ng Diyos. Lingkod ka ng Diyos. Amen. Amen. At bilang lingkod ng Diyos, mga kapatid, nais ng Diyos, maranasan ng lahat ang pagkilos niya sa pamamagitan mo. Nais ng Diyos, ng sandali na yan, maranasan ng mga tao sa paligid mo na ang Diyos ay kasama nila. Amen. Amen. Ikaw ang magdadala sa kanila sa paghahari po ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Yukot po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Sabihin po natin, Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Maraming salamat po. Pinili mo ako Pinili mo buhat sa karamihan buhat sa karamihan para gawin para gawin na iyong lingkod na iyong lingkod upang maipahayag upang ang maipahayag iyong mga salita ang iyong mga salita na siyang magliligtas na siyang magliligtas sa lahat ng tao. sa lahat ng tao. Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, dalangin ko, gawin mo ako gawin mo na banal mong tahanan. na banal mong tahanan, Mamalagi ka mamalagi sa puso ko. sa puso ko.
Ito ang aming dalangin, Panginoong Yesus. Maghari ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maghari ka, Panginoong Yesus. Taglay mo, kapatid, ang salita na magbibigay ng kalakasan sa sinumang pinanghihinaan. Taglay mo ang salita magbibigay ng liwanag sa taong nadirimlan. Taglay mo ang salita makapagliligtas sa isang taong alipin ng kasalanan. Taglay mo ang salitang iyan dahil si Kristo ang siyang nananahan sa puso mo. Pinili ka ng Panginoong Hesus, hinirang dahil nais ng Diyos magamit ka. Maging buhay ka na patutuo para sa kabutihan ng Diyos. Maging buhay ka na patutuo para sa pagliligtas na nais ng Panginoong Hesus makamtan ng mga taong nalalayo sa ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, salamat po. Salamat. Hindi man kami karapat-dapat, pero minarapat mo, Panginoong Hesus. Minarapat mo, Panginoong Hesukristo, na maglingkod po sa iyo. Salamat, Panginoong Hesus. Alam namin ang kaligtasan na aming nakamtan, ang mga pagpapala na amin ngayon, Panginoong Hesus, na nararanasan, hindi ito bunga ng aming gawang kabutihan, kundi dahil sa iyong grasya, sa iyong habag, sa iyong pagmamahal sa amin. Patuloy mo, Panginoon, silyuhan ang puso po namin ng iyong pag-ibig, silyuhan ang buhay namin ng banal mong dugo, Panginoon sa Kristo. Silyuhan kami ng iyong banal na kapangyarihan, Panginoong Hesus, upang Panginoong Hesukristo, ang paghahari mo ay patuloy na siyang mamalagi sa amin. Pagpalain mo mga kamay ng aking mga kapatid, Panginoong Hesus. Punuin mo mga kamay na yan ng mga pagpapalang higit pa sa kanilang inaasahan, ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan, hindi lamang pangangailangan para po sa kanilang sarili, para sa kanilang mga mahal sa buhay, kundi mabubuting bagay, Lord, na kanilang kailangan upang maibahagi, O Diyos, at maipadama ang iyong pagmamahal, maipadama ang iyong pagliligtas, Panginoong Hesukristo, ang iyong kabutihan. Punuin mo po sila, Panginoong Hesus, ng mga pagpapalang iyong ipinangako, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus. Patuloy mo silang biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan, mahabang buhay pa, Panginoong Hesukristo, na taglay, Panginoong Hesukristo, ang paghahari mo, taglay, O Diyos, ang kalakasan upang magawa namin ang iyong banal na kalooban. Salamat, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat. Dalangin ko po sa lahat ng kanilang gagawin, ipagkaloob mo sa kanila ang tagumpay. Pagpalain mo ang mga taong kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang mga amo, Panginoong Hesus. Pagpalain mo po, Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng kanilang paglilingkod, dakilang El Shaddai, dalangin po namin, makilala ka po, Ama, makilala ka, Panginoong Hesukristo, bilang tagapagligtas ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Maramdaman nila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila sa pamagitan ng paglilingkod ng mga hinirang mo na ito, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus. Maraming salamat. Alalahanin mo ang kanilang mga mahal sa buhay at pagkalooban ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. Dakilang Diyos, tanglawan mo kami na yung liwanag at dalhin lagi sa isang matuwid na landas. Salamat, Panginoong Hesus. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos, narito pong aming mga kahilingan. Dalangin po namin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa bawat isa ang mga kahilingan ito. Ang mga kahilingan para sa tagumpay ng kanilang mga mahal sa buhay, tagumpay para sa kanilang mga anak, ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai. Ipagkaloob mo, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos. Dalangin namin, pagalingin mo rin sa karamdaman
ang aming mga mahal sa buhay, asawa, magulang, anak, kapatid, Panginoong Yesus. Hinihiling namin iyong kamay para sa kanilang kagalingan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang Panginoong Yesus at patuloy kayong samahan ng ating Panginoong Kristo at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Amen. Sama sa Diyos na tapat, sama sa Kanyang inang, sama ibinigay niya si Jesus Cristo. Sama sa Diyos na tapat, sama sa Kanyang inang, sama ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas, lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at nagtitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupaing ito.
Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ng bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Ngalan ng Diyos. Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. To God be the glory.